Ang ginagawa mo lang ay maglaro ng mga laro buong araw. Paano mo nagawang pagdahan ng aking trabaho? So ngayon, tinanggal ka na. Lumabas ka. Tay, narinig mo siya. Sinabi niyang umalis ako. G. Lake, sinabi ni G. Snow, ang pulong ng pamamahala ay sa loob ng 10 minuto. Abala ko, hindi ako pupunta. Ngunit, sinabi ni G. Snow na ito ay utos ni Gina. Olson, lahat ay kailangang dumalo. Hay nako. Okay, nakuha ko na. Sige. Anong ginagawa ni G-Lake dito? Hindi siya kailanman dumadalo sa mga pulong. Sino ang nakakaalam? Baka inayos ito ni G. Snow. Mahilig siyang manginis kay G-Lake. Maaring maging kawili-wili ito. Pinahahalagahan ko kayong lahat sa paggawa ng oras para sa pulong na ito. Ngayon, ilulunsad ni G. Snow ang isang mahalagang panukala. Lahat, pagkatapos ng isang buwang pagod na pagsusumikap, sa wakas ay nakaisip ako ng isang planong pampamilihan na magbabago ng laro. Ngayon, hayaan ninyong ibahagi ko ito sa inyong lahat. Tulad ng alam ninyong lahat, ang Olson Corp ay laging nanguna sa merkado. Kaya hindi lamang tayo dapat tumuon sa mga panandaliang kita. Kailangan nating mag-commit ng buong buo at palawakin ang ating budget. Ilagak natin ang 80 million sa marketing at sakupin ang high-end na merkado sa loob ng 3 buwan. Ano ito? Gumugol ako ng isang buong buwan sa pagtitrabaho sa panukalang ito. Ikaw, G. Snow. siyempre, kung merong ibang opinion ang sinuman, huwag mag-atubiling magsalita. Nakikinig sa kanya si Gieng Olson nang walang pagtatanong. May nangangahas bang sumalungat? Si Jake mula sa planning department ay nagsalita noong nakaraan at siya ay tinanggal kinabukasan. Oh, G. Lake, naglalaro ka lang pala buong panahon. Hindi ka ba nasisiyahan sa aking panukala? Tulad ng inaasahan. Nang hahamon siya ng away. Hindi. Hindi. O hindi ka nakikinig. Ian, hindi ito ang lugar para maglaro. Nakalimutan ko. Wala ka ng pag-asa. Kahit na narinig mo ito, malamang hindi mo maintindihan. Walang saysay ang pagtatanong sa iyo. Kung tatanungin mo ako, gumugugol ka ng 80 million sa walang kwentang exposure. Mabuti pa, ihagis mo na lang ang pera mula sa bubong. Sa isang gimmick katulad niyan, mas epektibo pa kaysa sa plano mo. Ano ang sinabi mo? Sinasabi ko na ang proposal mo ay lubos na may depekto. Una, nalihisto sa target audience. Pangalawa, mali ang mga platform na pinili mo. At panghuli ang kalkulasyon ng ROI ay lubos na mali. Ang paghahagis ng pera ng ganito ay walang pinagkaiba sa pagtapon nito. Sa totoo lang, mas malala pa ito. Nagsasayang ka lang ng mga resources ng kumpanya. Ikaw, Ang ginagawa mo lang ay maglaro ng games buong araw. Anong karapatan mong pagdudahan ang trabaho ko? Sa ngayon, tinanggal ka na. Lumabas ka. Tay, narinig mo siya. Sinabihan niya akong umalis. Nakuha ko. At ano? Kailangan mong kausapin si Lolo para payagan niya akong umalis. Seryoso ka ba, Lolo? Isang arranged marriage? Bukod pa, hindi ko nga kilala si Winona. Wala kaming anuman sa isa't isa. Imposible ang pagpapakasal.
Mga damdamin ay maaaring lumago sa paglipas ng panahon. Hindi mo pa siya nakilala dati. Pero hindi pa huli para makilala mo siya ngayon. Nakausap ko na si Olson Sr. Magtatrabaho ka sa Olson Corp. At makisama kay Winona. Hindi ako pupunta. Lolo, ako ang gagawa ng sarili kong desisyon. Plano kong Tama na. Pumunta ka na ngayon. hindi ako pupunta. Pupunta ka ba? O hindi? Doktor, alis na ako. Tapos na ako sa paggamot. Ang apo ko ay walang pakialam sa akin. Ano pa ang saysay ng pamumuhay? Sobra na ako. Pauwiin mo na ako. Sige, sige. Pupunta ako. Pupunta na ako, sige. Galaw, galaw. Ngayon na. Sige, sige. Manatili ka lang dyan. Pupunta ako ngayon, ah. Tandaan mo, ang mga Olson ay may problema. Kailangan nating tulungan sila. Naintindihan mo? Oo, sige. Nakuha ko na. Tutulungan ko sila. Aayusin ko ito. Sige. Lolo, sa nakaraang 6 na buwan, sinunod ko ang mga tagubilin mo at nagmaneho sa likod ng mga eksena. Ang Olson Corp, minsan nasa bingit ng pagkabangkarote, ay umangat tungo sa isang matagumpay na IPO. Umangat si Winona at naging rising star sa mundo ng negosyo ng Halton. Sa kasumang palad, si Merlin ay magaling magsalita at tusok. Pakiusap, pauwiin mo na ako. Humingi ka ng opinion ko. At ngayon, hindi mo matanggap. Ikaw, Seryoso? Ian, uulitin ko. Tanggal ka na. Lumabas ka. Ngayon. Aalis ako. Kapag pumayag na si Lolo. Gusto kong lumabas ka ngayon. Kung hindi, tatawag ako ng seguridad. Bahala ka. Ian, nasa Olson Corp ka. Hindi sa bahay mo. Anong kinalaman ng lolo mo diyan? Pinapauwi na kita ngayon. Huwag mong gambalain ang pulong. Miss Olson, sigurado ka bang gusto mong umalis ako? Ayokong ulitin ang sarili ko. Magsimula ka at huwag kang magkagulo. Miss Olson, huwag mo nang kausapin siya. Huwag mong subukin ang swerte mo. Ian, akala mo makakapagyabang ka dito dahil lang ikakasal ka kay Miss Olson. Sino ka ba? Talunan. Nagsalita na si Miss Olson. Bakit nandito ka pa? Umalis ka na. O kung hindi. O kung hindi, ano? Ian, ang lakas ng loob mong sirain ang relo ko. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? 80,000 ang tunay na halaga. Ikaw ang natisod. Huwag mo ako sisihin. Ian, sobra ka na. Ginala mo ang pulong at sinira ang pag-aari ng ibang tao. Bilang CEO ng Olson Corp, ipinapaalam ko sa iyo, tinanggal ka na. Iempake ang iyong mga gamit at umalis ka agad. Ginang Olson, nasira niya ang relos ko. Itong regalo mo sa akin para sa kaarawan ko. Kailangan niyang bayaran iyon. Ian, kung magbabayad ka man para sa relos ko ngayon, o ipapakulong kita. Sige. Magbabayad ako. 80. 0. 0. Tama? 80-0. Gusto ko ng 8 million. Managinip ka. Ang relos na ito ay regalo sa kaarawan mula kay Ginang Olson. Ito ay tunay na walang katumbas na halaga. Ang 8 million ay itinuturing na awa. Kung may problema ka, ay hayaan mong iba ang humatol. Oo, hindi mo maaaring presyuhan. Ang regalo mula kay Ginang Olson. Ginoong Lake, harapin mo na lang. Kung nasira mo, magbabayad ka. Ganyan talaga ang sistema. Ngunit sa kanyang sweldo, aabutin ito ng taon para mabayaran niya. Ano pang hinihintay mo? Magbayad ka na. Ngunit siyempre, kung hindi ka makababayad, maaari kang lumuhod at humingi ng tawad. Maaari akong magpatawad. Ano naman kung siya ay nobyo ni Ginang Olson? Hindi siya makikialam. Kawawang tanga. 8 million? Yun lang. Tama ba? Ano ang ibig mong sabihin? Ihatid ang 8 million na pera sa meeting room ng Olson Corp.
Magmadali ka. Gusto ko to ngayon din. Ian, talunan ka. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Inaasahan mong lilitaw ang 8 milyon ng ganun lang. Sino ka sa palagay mo? Nagpapanggap ka lang. Eksakto. Seryoso. Tama na, Ian. Ito ang iyong huling babala. Umalis ka na. Hindi mo kailangang bayaran ang relos. Pero kanselado na ang ating kasunduan. Mula ngayon, tapos na tayo. Sigurado ka ba? Ian, sabi ni B-Flat, Olson, kanselado na ang kasunduan. Bakit nandito ka pa? Labas ka. Kumilos ka. Tinulak mo ako. Patay ka. Ngayon, pagsisisihan mo ito. Tigilan mo. Ito ang presidente ng Halton Bank, G. Howe. G.G. Howe. Siya ang nangungunang pinansyero ng Halton. Ano ang ginagawa niya rito? Wala akong ideya. Nandito ba siya para sa 200 milyong utang ng Olsen Corp? Imposible ang halagang ito ay hindi karapat-dapat sa personal na atensyon ni Ji Hao. G. Lake, heto ang 8 million. Buksan mo ang mga ito. Ano? Personal na dumating si Ji Hao para iabot ang pera kay Ian. Imposible yan. Kakalimutan mo si BP Olsen. Kahit si G. Olsen Sr. ay hindi. Nakakuha ng ganitong uri ng pagtrato. Anong uri ng tao si Ian? Salamat. G. Howe, hindi mo na dapat pinarito ang iyong sarili para sa ganoong maliit na bagay. Tama siya. Binanggit ka ng lolo ko. Nais kanyang anyayahan para sa pagkain. G. Lake, kung may kailangan ka man, ipaalam mo lang sa akin. Maaari ka nang umalis. Sige. Kailangan mo bang mag-request ng upuan? Sa isang pulong, ang gulo. Ako, masyadong magulo ang kumpanyang ito. Ipagpaliban muna natin ang 200 milyong pautang. Kailangan pa natin itong suriin. Nauunawaan. G. Howe. 80 milyong marketing plan ni G. Snow ay umaasa ng lubos sa pautang na ito. Kung wala ang pera, ano pa ang magagawa niya? Hindi ko alam. Masasabi kong wala na yan. Ian. Kasalanan mo. Kusapin mo si G. Howe para aprubahan muli ang pautang. O kung hindi, nasaktan mo si Ji Hao. Paano naging problema ko yan? Isa pa. Heto ang 8 milyon. Bawat sentimo ay naitala. Ikaw, Ngayon, kukunin ko. Ang relos mo, ikaw. Sige. Security. Kunin mo ang pera. binayaran ko ang relos mo. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa telepono ko. Magkano kaya? Ang isang sirang telepono? Oo, hindi naman ganun kalaki. Ito ay 100 million. 100 million? Ian, malamang, nababaliw ka na. Baliw ka ba? Ginoong Lake, may problema ba? Sa ulo mo. 100 million. Sigurado ka bang ganyan ang halaga ng telepono mo? Ginoong Lake, sinasabi ng batas na magbabayad ka sa iyong sinira. Pangingikil yan. Illegal yan. Kaya ang panuloko niya sa akin ng 8 milyong dolyar ay illegal na ngayon. Ikaw, O sino ba naman ang sa wakas ng salita? Nagsisip-sip ka na ngayon. tama na. Ian, hindi ka ba napapagod na magyabang araw-araw? Hinihingi mo ang 100 milyon para sa basurang Starphone na iyan. Hindi ka pani-paniwala. Ang karaniwang Starphone ay hindi ganyan kamahal. Ang akin ay espesyal. Ano? Kahit pa to ay gawa sa ginto. Hindi pa rin ito ganyang kamahal. Iminumungkahi kung umalis ka na ngayon. O kung hindi. Gigi Noong Ekman. Yan ang Senior VP ng Starphone, Ginoong Ekman. Karaniwan mo lang nakikita ang mga taong tulad niya sa TV. Anong ginagawa niya sa Olsen Corp? Marahil may kinalaman ito sa pakikipagsosyo na 500 million sa Olsen Corp. Malaking halaga ang 500 million para sa Olsen Corp. Ngunit wala iyon para sa Starphone. Bakit personal na darating si Ginoong Ekman? Kamusta, Ginoong Ekman? Ako si Vanona, CEO and Olsen Corp. Hindi ako handa sa inyong pagbisita. Ito ba ay tungkol sa... Ginoong Lake, natuklasan namin, hindi pangkaraniwang pagtama sa telepono mo. Na nagpalabas ng alerto, dumaan kami para matiyak na ligtas ka. Dumating din ba rito si Ginoong Ekman para kay Ian? Wow,
ang telepono ay may seguridad alerto pa. At si Ginoong Ekman ay sumipot kasama ang rescue team. Hindi ka pani-paniwala yan. Ginoong Lake, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang telepono ko lang ay nahulog. Malubha ang pinsala. Ang pagkumpuni at piyesa ay magkakahalaga ng di bababa sa 70 million. 70 million. Paano naging ganyan kamahal ang pagpapagawa ng telepono? Pinag-aalinlanganan mo ba ako? Tingnan mabuti. Ito ay pandaigdigang limitadong edisyon na modelo na may pinakamaunlad na chip ng Starphone at teknolohiyang pangseguridad. Hindi bababa sa 5 henerasyon na mas mauna sa kasalukuyang flagship. Mahal ito. At experimental pa rin. Kaya eksklusibo ito. Ang kasalukuyang halaga nito ay hindi bababa sa 100 million. 100 million. Ito ang appraisal report at sales contract. Tingnan mo na sarili mo. $100 million? Paano magiging 100 million ang halaga ng isang telepono? Ian, sino ka ba talaga? Hindi mo karapat dapat malaman. Mr. Snow, mag-focus tayo sa kompensasyon. Hindi ako naniniwala. Imposibleng may teleponong nagkakahalaga ng 100 million. Ito ay isang bitag. Ito ay isang scam. Akala mo, isang taong nasa posisyon ko ay manloloko sa iyo. Huwag kang magmalaki. Ako, Miss Olsen, kaya ito ay empleyado ng Olsen Corp? Sa mga staff na ganito, seryoso akong nagdududa sa mga pamantayan ng iyong kumpanya. Sa palagay ko dapat natin kanselahin ang ating kolaborasyon. Ano? Mr. Ekman, nagsalita lang ng padalos-dalos si Mr. Snow. Hindi niya sinasadya iyon. Unahin muna natin ang kompensasyon sa telepono. Kung hindi ka sang-ayon sa kompensasyon, maaari mo itong dalhin sa korte. Mayroon kaming 865 na abogado nakahanda na umawak nito. Ang legal na kuponan ng Starphone ay hindi matatalo sa korte. Kakalimutan na si Mr. Snow, kahit ang buong Olsen Corp ay hindi karapat-dapat sa kanilang atensyon. Nasa problema siya ngayon. Ms. Olsen, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ekman sagot namin ng gastos sa ngalan ni G. Snow. Tatanggapin mo ba iyon? Nagbibigay lang ako ng mga dokumento bilang patunay. Dapat ayusin ang anumang detalye ng bayad sa may-ari. May 3 araw ka para bayaran ng kabayaran. Sige, G. Lake, kung gayon, alis na ako. G. Ekman tungkol sa ating kolaborasyon. Ayusin mo muna ang iyong kuponan bago pag-usapan niyan. Hindi tumatanggap ang Starphone ng mga amateur. Magandang araw. G. Ek. Sinusuportahan mo ng $100 million. Si G. Snow nang ganun na lang. Talaga mabuti ang pagtrato mo sa kanya. 没问题。 Ang iyong tatay at lolo. Tumahimik ka. Pumayag man sila o hindi. Hindi mo iyon problema. Wala ka rong pakialam. Tama siya. Iyan, nangangako ako na darating sa iyo ang bayad sa loob ng 3 araw, pero may isang kondisyon. Ikaw at ako dapat papawian ang kasunduan. Umalis ka. Ngayon? Narinig mo ba iyon? Talunan? Umalis ka na. Ngayon din. Alis ako. Nawala sa iyo ang $200 million na pautang at isang $500 million na kasunduan. Sinong dapat umalis? Mukhang kailangan ko si G. Olsen Sr. para lutasin ito. Ikaw! Huwag mong subukang tawagan siya. Talunan. Ikaw ang nagsasamantala sa mga babae. Sino ang talo rito? Ikaw. Tama na. Ian, Wala akong pakialam kung anong koneksyon mayroon ka kay G. Howe o G. Ekman. Ako ang nasusunod. Sa Olsen Corp. Security. Opo, Ms. Olsen. Pakiusap, paalisin mo siya? Lake. Huwag mo kaming pilitin.
Ipinadala ko rito ni G. Olson Sr. Gusto mo bang umalis ako? Subukan mo. Ikaw? Ipinadala ni G. Olson Sr.? Ian, nawawala ka na ba sa isip mo? Sino ka ba? Ha? Ian, matagal na kitang tiniis. Kung hindi ka titigil, lalo mo lang akong mapuput sa iyo. Hulihin ninyo siya. Mukha bang di na kailangan tumawag? Tama na ang chismis. Sunggaban siya at itapon sa labas. Anong ginagawa mo? Itigil mo ito agad. Magandang araw, G. Olson Sr. Tatay, Lolo, anong ginagawa mo rito? Paumanhin G. Lake. Alam ko ang sitwasyon. Kasalanan ito ni Winona. Hindi niya alam ang nararapat. Humihingi ako ng paumanhin sa kanyang ngalan. Naghirap ka na ng husto. G. Olson Sr. Personal na nag-apologize kay Ian? Paano? Posible iyon. Ano? Lolo, anong ginagawa mo? Ginong Olson Sr., talunan lang siya. Nalaro lang ang alam. Paano mo? Katahimikan. Gaano kakatapang? Upang lapastangin si Ginoong Lake? P. Benevene Olson. Isang duwag ka na umaasa sa mga babae. Sino? Ang talunan ngayon? Tatay, kahit na may katayuan si Ian, hindi tama ang manakit. Pinagpapaaninaw pa nga siya. Winona, alam mo ba kung sino si Ian? Alam naming mayabang ka. At ayaw naming pilitin ka. Kaya pinlano naming na sabihin ang katotohanan pagkatapos ng kasunduan. Hindi namin inakala na Winona, ano ang iniisip mo? Si Ginoong Lake ay Ginoong Olson Sr. Di na yung kailangan. Hindi nagtatagumpayan sa pilitang relasyon. Kanselayan na natin ang kasunduan. Sandali, Ginoong Lake, lahat ito'y kasalanan namin. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon para magbayad puri. Winona, magmadali ka't humingi ng tawad ngayon. Hindi kailanman. Ian, wala akong pakialam kung sino ka. Para sa akin, isang batang pasaway ka lang na nakadikit sa kanyang mga laro. Hindi ako kailanman yuyuko sa isang katulad mo. Hindi ako hihingi ng tawad. Winona, tama na. Ginoong Lake, pakinggan niyo po ako. Hindi alam ni Winona ang totoo. Hihingi ako ng tawad sa ngalan niya. Kalimutan mo na. Hindi pa ako kailanman nalapastangan ng ganito sa aking buhay. Yung mga ayaw humingi ng tawad ni Binibining Olson. Ako ang bahala. Sa aking paraan. Magsimula. Ginoong Lake, ano ang ginagawa niyo? Bilisan mo, tingnan mo. Oh, Diyos ko! Patuloy itong bumabagsak. Kung lalo pa itong bababa, ano ang sasabihin natin sa mga shareholder? Si Ian ba ang talagang nasa likod nito? Paano ito nangyari? Ian, sino ka talaga? Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi ako kailanman susuko sa iyo. Gawin ang lahat ng kailangan para mapatatag ang mga share. Miss Olson, masyado silang malakas sa pananalapi. Wala tayong pagkakataon. Ang pondo na inilagay natin para patatagin ang mga share ay nawala sa ilang segundo. Ano? Hindi ka pani-paniwala. Paano itong talunan? Ay nagkaganoong kapangyarihan? Imposible. Hindi ko ito tatanggapin. Sige na, mag-apologize ka kay Mr. Lake. Gusto mo bang masira ang Olson Corp? Winona, mag-apologize ka na. Before Olson, hindi ka pwedeng humingi ng tawad. Ang kumpanya natin ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Imposiblang magawa niya yun ng mag-isa. Kung malalampasan natin ito, sinusumpa ko. Isang araw, pababayarin ko siya. Sisiguraduhin kong pagsisihan niya ito. Tumahimik ka. Lahat ng ito ay kasalanan mo! Lumuhod ka. At humingi ng tawad kay G. Lake. Tay, si G. Snow ay nagtatanggol lang sa akin. Siya lang ang nagmamalasakit sa akin.
Hindi ko hahayaang tratuhin mo siya ng ganito. Tumabi ka! Hindi. Winona, seryoso ka bang gagalitin si G-Lake? Dahil sa taong itong mapanggulo? Alam mo bang si G-Lake ay... Kahit sino pa siya, hindi ganito ang pagtrato sa isang tao. Iyan, ayaw ko sa mga taong nang-aapi ng iba. Ang ginagawa mo ay, lalo lang kitang kinamumuhian. Winona, tama na. Bibi, Olson. Ayaw mo sa mga taong nangaapi ng iba, ha? Alam niya nandiyan ka para sa kanya. Sinisira ang mga plano. Ayaw tumanggap ng puna. Nagbuhos ng kape sa akin. Sinira ang relos na 80,000 at gusto niyang bayaran ko to ng 0.8 million. Hindi ba eksaktong pananakot yan? Ako, Hemp, ayaw mo sa mga nang-aapi ng iba. Huwag kang magpakamarangal. Nagkakampi-kampi ka lang. 6 na ba na ako nandito? 37 beses kitang inaya tuwing tinatanggihan mo ako. Na nagsasabing, abala ka sa trabaho. Pero kasama mo siya, hindi ba? ano ngayon? Maari akong makipag-date sa kung sino ang gusto ko. Ipinagkasundo lang ang ating pagpapakasal. Hindi iyon opisyal. Tama na. Hindi. Hayaan mong magpatuloy ako. Si G. Snow ay masipag at determinado. Ang kanyang dedikasyon at pagsisikap ang nagtagumpay sa IPO ng Olsen Corp. Ang pagsuporta sa kanya ay nararapat lang. Kung mayroon ka lang, kahit kaunting bahagi ng kanyang kakayahan, baka isaalang-alang ko ang alok mo. Ngunit, meron ka ba? Malaki ang ginampanan. Anya, sa IPO ng Olsen Corp, Anong nakakatawa? natawa-tawa ka lang. Sa nakalipas na 6 na buwan, alam mo ba kung bakit laging naaprubahan ang mga proposal mo? Bakit ang mga proyektong pinili mo ay laging napipirmahan? Bakit ang mga pautang mo ay laging may espesyal na pag-aproba? Iyon ay dahil pambihira si G. Snow. Tinanggal niya ang bawat hadlang para sa akin. Kalokohan iyan. Si G. Lake. Ang palihim na tumutulong sa Olsen Corp simula't simula pa. Imposible. Hindi ako naniniwala. Tingnan mabuti. Sa nakaraang 6 na buwan, ginamit kong 47 na contact sa negosyo para ipaghanda ang iyong daan sa pagpapapubliko ng Olsen Corp at gawin kang isang malakas na negosyante. Ang ginagawa niya ay pagmamalaki lang at pag-angkin ng mga kredito. Parang isang loko. Parang tanga. Nagsisinungaling ka, Binibining Olson. Malinaw na nagsisinungaling siya. Ako ang dahilan. Nakarating ng ganito kalayo ang Olsen Corp. Tumahimik ka. Mapagmataas na tanga ka. Sumang-ayon ng lolo mo. Maaari ka na umuwi. Makakauwi na ako sa wakas. Inaangkin mo lahat ng kredito, ha? May kakayahan ka ba talaga? Ayos lang, Junong Olson. Sinabi ng lolo ko, makakauwi na ako. Ang kasunduan ay opisyal na kinansala. Ginoong Lake ang lahat ng ito ay aming kasalanan. Ang kasunduan, Lolo, palayain mo na siya. Hindi ko kailangan ng isang nobyo na ginagamit lamang ang kapangyarihan ng kanyang pamilya para apihin ang iba. Mabuti. Ang mga share ng Olsen Corp ay bumalik na sa halagang meron ito noong nakaraang 6 na buwan. Wala ngayon, quits na tayo. Tama na. Ginoong Lake. Oh, hindi. Kanda nga. Winona, nawawala ka na ba sa isip mo? Lolo, alam na alam ko ang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala. Kung wala siya, pamumunuan ko ang Olsen Corp. Pabalik sa itaas. Tama si Binibining Olsen. Ginong Olsen. Ginong Olsen Sr. Manatiling panatag. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para tulungan si Binibining Olsen at ang Olsen Corp. Walang silbi ka. Papanagutin kita. Gago ka. Sipa ang puwet mo. Tanga. Tama na, tatay. Tatay, Lolo, alam ko. Hindi mo pinagkakatiwalaan si G. Snow ngayon. Pero bigyan mo siya ng pagkakataon at patutunayan niyang mali ka. Ipapakita ko sa'yo na lahat ng nagawa ng Olsen Corp sa nakaraang 6 na buwan ay kasalanan ko. Walang kinalaman si Ian dito. Maaari nang umalis. B. Olsen. Sandali. Buwis? Paano nangyari ito? B. Olsen. Huwag mag-alala. Matinding tinamaan ang Olsen Corp ngayon at bumagsak ang stock. Ngunit, kapag nakuha natin ang proyektong Crescent Bay mula sa Stone Corp, mababaligtad natin
ang sitwasyong ito. Ipapakita nito sa lahat kung ano talaga ang kakayahan mo. Tingnan mo, ang 30 bilyong dolyar na proyektong Crescent Bay ang ginintuang tiket. Kapag nakuha natin ito, maayos na ang lahat. Nakapagpasara ka na ng ilang deal sa Stone Corp. Kaya dapat mong asikasuhin ito. Kaya mo ito. Huwag mag-alala. Matalik akong kaibigan ni Yale, ang VP ng proyekto sa Stone Corp. Kapag ako na ang kumilos, tapos na ang deal. Ihanda ang mga kontrata ng Crescent Bay. Parehong proseso tulad ng dati. Ipasa ito sa staff mula sa Olson Corp. B. Stone, narinig ko lang, pinalayas ni Winona si G. Lake sa Olson Corp at kinansela ang kanilang engagement. Sigurado ka? Oo. Maliwanag. May itinapon ni Winona si G. Lake para lang makasama si Merlin. Sa palagay ba niya narating niya ang kinaroroonan niya dahil kay Merlin? Siya. P. Stone, ibibigay pa rin ba natin ang proyektong Crescent Bay sa Olson Corp? Hindi sapat ang Olson Corp. Para sa Crescent Bay nang wala si Ian. Magbukas ng pampublikong pagbibid. Naiintindihan. May utang ako sa iyo sa nakarang 6 na buwan. Para sa iyo. Walang anuman. G. Cox. Umaasa ako sa iyo na matutugunan mo ang proyekto ng Crescent Bay. Walang problema, G. Snow, kahit na ito ay open bidding. Pero tinitiyak ko na makukuha mo ito. Kaya hintayin mo na lang ang kontrata. Magaling. Laging ibinibigay lang ni Nang, Stone sa Olson Corp, kung anumang proyekto ang gusto nila. Kaya mas mabuting kunin na lang ang libreng pera mula sa tangang ito. Salamat, G. Cox. Mag-order ako ng isa pang inumin. Malaking tulong ka. G. Lake. Narinig ko, pinalayas ka ni Winona? Pinaghirapan mo ng gusto sa loob ng 6 na buwan para lang maging talunan. Anong pakiramdam niyan? Nandito ka para pagtawanan ako? Siyempre. Hindi. Nandito ka para kumilos. Yamang tapos ka na sa Olson Corp. Bakit hindi mo? Bigyan ako ng pagkakataon? Napipilitan naman tayo sa mga napagkasyang kasal. Mas mabuting pakasalan mo ako kaysa isang estranghero. Sabay tayong lumaki. At pareho lang naman ang ating estado. Na may 15 taong kasaysayan bilang magkaklase. Alam ko ang lahat tungkol sa'yo. Bahala na. Ayos. Nandito ka na naman. Ian, lumayas ka sa Olson Corp. Nang napakabilis. Siguro ang nararamdaman mo. Para kay Gangang, Olson ay hindi naman gaanong malalim. Ano ang gusto mo? Mas maganda pa siya kaysa kay Winona. Paano nakakakuha ng swerte sa mga babae ang isang talunang katulad niya? Dagdag pa. Masama ang panlasa mo. Hindi siya kalapit-lapit. Sa antas ni Gnang. Olson. Ganun ba? Narinig ko, nagbibida ang Olson Corp para sa proyektong Crescent Bay ng Stone Corp. Ano? Nagbibida ka rin ba? Ian, alam kong may koneksyon ka, pero isa ka lang talunan na umaasa sa pera ng pamilya. May tunay akong talento. At ako ang magkakamit ng proyektong Crescent Bay para kay Miss Olson. Wala kang pagkakataon. Good luck. Oy, okay lang ang maghanap ng mayaman. Pero pumili ka ng totoong panalo, maubos din ni Ian ang pera niya sa huli. At wala ka rin mapapala. Umalis ka na. Ikaw, Tama na, G. Snow. May pamilyar sa babaeng ito. isang babaeng pera lang ang habol. Lang ang titingin kay Ian, hindi mo siya kakilala. Kumain tayo. Tapos pag-usapan natin ang estratehiya para sa Crescent Bay. Sinabi talaga ni Merlin na hindi ako katapat ni Winona. Patutunayan kong mas magaling ako.
kaysa sa pareho nila. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Magkakilala na tayo simula pa nang ipinanganak tayo. Kaya bakit ako magpapanggap sa harap mo? Pero kung yun ang gusto mo, maaari naman ako maging sopistikado at marangal rin. B. Stone Tagay. Salamat. Hayaan ko nang ituloy mo. Ian, naparito ka lang para mapahiya ha? Si G. Cox mula sa project team ng Stone Corp ay nakatuon sa pagkakaloob ng proyekto sa amin. Wala kang pagkakataon. Gay. Olson. G, show! Kaya, talaga ngayon ay sa inyo na ang proyektong Crescent Bay. Maligayang pagbati. May talino signang. Olsen, kasama si G. Snow. Hindi na kayo mapipigilan. Kapag naging matagumpay kayo, huwag ninyong kalimutang tumulong sa amin kahit kaunti. Siyempre. Salamat sa inyong lahat. Nakikita mo ba yan? Alam ng lahat. Sa amin ang proyektong Crescent Bay. Gumawa ka ng pabor sa sarili mo at umalis ka. Bego ka palalong mapahiya. Matibay ang pondo ng Lake Corp at pang-una ang aming teknolohiya. Sobrang una na namin kaysa Olsen Corp. Kaya gustong gusto ko nang malaman. Ano ang nagpapao kay Yale Cox na pumayag sa inyo? Dahil may malaking kakayahan si G. Snow. Kailangan kong sagutin ito. Ian, sa anong panahon ka nabubuhay? Hindi mo maaring ilagay lang ang pondo at teknolohiya sa lahat. At umasang manalo. Ano ba? Tanggaa ka ba o nagkukunwari ka lang? Malinaw, tungkol ito sa pera. Ibinigay ko ng palihim kay G. Cox ng 5 million sa ilalim ng mesa. Meron ka bang ipapantay dyan? O, sinuhulan mo si Yale? Imposible. Wala siyang lakas ng loob na tumanggap ng suhol. Wala siyang bayad para tumanggap ng suhol. Isa ka lang babaeng, pera lang ang habol. Hindi mo alam kung paano nagana ang laro. Alam mo ba kung paano? Laging nakukuha ko ang mga proyekto ng Stone Corp. Sinusuhulan ko si G. Cox sa tuwing may proyekto. Gets mo? Ang pondo at teknolohiya ninyo ay walang kwenta. Ang kapal ng mukha ni Yale. Tapos na siya! Sino ka ba? Para magsalita ng ganyan? Hindi ka ang pinuno ng Stone Corp. Saan galing ang kumpiyansang ito? Ito ang patakaran ng Stone Corp laban sa suhulan. Patakaran? Laban sa suhulan? Anong kinalaman mo sa patakarang iyon? Plano mo bang isumbong si G. Cox? Wala kang ebidensya. Walang maniniwala sa isang babaeng pera lang ang habol. Ian, bobo ang girlfriend mo. Wala siyang sinasabi kundi kalokohan. Huh. Tama. Oh! Hoy, pare. Matagal-tagal din. Nandito si G. Cox. Gusto mo pa rin ba siyang i-report? Wala kang takas. G. Cox. Kumusta, G. Snow? G. Cox may babae diyan na nagsasabing i-report ka niya. Puntahan mo at turuan mo ng leksyon. Ay reporter ka? Sino iyon? Ano ang kapal ng apog niya? Ayan, siya iyon. Sino iyan? Tara na. G. Cox, sinusubukan kanyang i-report dahil sa pagsuhol. Grabe naman ang kakapal niya. Ano? Ikaw? Tumigil ka sa pagtawa. Ako, Merlin, baliw ka ba? Hindi mo pwedeng basta-basta magsalita ng ganyan. Hoy, Ginoong Cox, bakit ka natataranta? Isa lang siyang babaeng pera. Kahit na pumunta siya sa Stone Corp, Walang sinuman ang magsaseryoso sa kanya. Kumalma ka lang, Sarhan mo ang bibig mo. hindi ako kailanman kumuha ng pera sa iyo. Magsalita ka pa ng isang salita. at papatayin kita. Ginoong Cox, ano ang ibig mong sabihin? Benebening Stone, baliw si Merlin. At nagsasalita ng kung ano-ano, huwag kang makinig sa kanya. Sumusumpa ako na hindi ako kailanman kumuha ng pera sa kanya. Ano? Siya ang chairman ng Stone Corp. Lily Stone?
paano siya maaaring maging binibining stone. Kumusta, Ginoong Cox? Ako si Winona Olsen. Salamat sa pagbibigay ng proyekto sa Olsen Corp. Hindi ka namin bibiguin. Tumahimik ka? Kailan ako pumayag na ibigay sa iyo ang proyekto? Binibining Stone. Mga baliw ang mga taong ito. Nagsisinungaling sila. Huwag kang magpapaloko. Binibining Stone? Siya si Binibining Stone? Tinanggal ang Olson Corp sa proyekto ng Crescent Bay. Pwede na kayong umalis. B-Plat Stone, wag po sanang magalit. Hindi alam ni G. Snow kung sino kayo. Kaya nagmadali siyang humusga tungkol sa inyo at kay Ian. Pwede ko ba siyang papag-apologizin para maayos ito? Diretsero lang siya. Pero talagang magaling siya. Ipagkatiwala niyo sa amin ang proyekto at hindi namin kayo bibiguin. Magaling siya? Sigurado ka? Siyempre, kung hindi siya ganoon kagaling, bakit siya binigyan ni G. Cox ng maraming proyekto noon? Malalaman niyo na lang. G. Snow, anong ibig sabihin ni B-Flapstone? Hindi dapat malaman ni Winona na lahat ng nakaraang proyekto ko ay galing sa lagay. May hinanakit siya dahil minaliit ko siya. Ginaganti niya tayo at pinapahiya ang Olsen Corp. B-Flat Olsen, umalis na tayo. Kung mawawala sa atin ang proyektong ito, wawakasan ang Olsen Corp. Kahit gusto ni B-Flapstone na maghiganti, kailangan nating makipag-ayos sa kanya. Hindi tayo pwedeng umatras ngayon? Makakahanap ako ng ibang proyekto para sa'yo. Pangako. Pakiusap, umalis na lang tayo dito. Ano ba ang problema mo ngayon? Kakaiba ang ugali mo. May tinatago ka ba sa akin? Pera lang ang habol mo. Hindi mo alam kung paano gumagana ang sistema. Alam mo ba kung paano ako palaging nakakakuha ng mga proyekto ng Stone Corp? Lagi akong naglalagay kay G. Cox. Gets mo? Mga tanga. Walang kwenta ang pondo at teknolohiya nyo. Ano? Ni-record niya ang lahat. Walang bayag yan para tumanggap ng lagay. Sino ba ang nagpapasuhol kay G-Cox para makakuha ng mga deal? Iyon si Merlin Snow, katulong ni Ginang Olson. Mula sa Olsen Corp. Dahil pala kung bakit. Ang pinakamahusay na proyekto ng Stone Corp. Napunta sa Olsen Corp nitong nakaraang 6 na buwan. Kaya suhol lang palang lahat. Hindi ito totoo. Huwag kang magpadala diyan. Patayin mo yan ngayon. Pigilan mo siya! Malin, paano ka nangahas gumawa nito sa likuran ko? Ito ba ang tinatawag mong talento at kakayahan? Ginang Olson, may papaliwanag ko po. Ako, Yale. Ang lakas ng loob. Tapos na siya. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Hindi ka. Ang pinuno ng Stone Corp. Saan nanggagaling ang tiwalang ito? Ito ang patakaran laban sa suhol ng Stone Corp. Patakaran laban sa suhol? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Plano mo bang isumbong si G. Cox? Wala kang ebidensya. Walang maniniwala sa isang babaeng pera. Ian, Bobo ang girlfriend mo. Nagsasabi lang siya ng kung ano-ano. Ginang Stone, patayin mo yan. Nakikiusap ako sa'yo. Pakipatay nga yan, please. Nilusot niya si G. Cox. At may kapal pa ng mukha na insultuhin si Nang. Stone. Ang tanga! Dagdag pa, nagsalita siya ng totoo mismo sa harap ni Geeng, Stone. Ang tanga talaga. Ganon din katanga si Winona sa pagpapanatili sa kanya bilang kanyang katulong. Malin, labis akong nadismaya sa iyo. Mas naging mahalaga lang sa akin ang iyong kapakanan at ang Olsen Corp, kaya ako. Lahat. Napanood ninyo ang nangyari. Sa pamamagitan nito ay inihahayag ko na. Si Yale Cox ay tinanggal na sa trabaho. P.T. Wala na ang Olson Corp. Sa proyekto ng Crescent Bay. At ang bawat kontrata na mayroon tayo sa kanila ay kinansela na. Balik sa bukas na pagbibiding. Magaling. G. Nang Stone, hindi niyo pwedeng gawin ito. Kritikal ang mga proyektong iyon sa operasyon ng Olsen Corp at libu-libong trabaho ang nakasalalay sa mga iyon. Kayo. Kaninong kasalanan niyan? Sa inyo. Dahil sa kakilakilabot na paghusga at sa pag-upas sa basurang ito. G. Nang Stone. Puno ng talento. Talaga. Kayo. Dapat kong makuha ang kapatawaran ni Nang Stone at maibalik ang mga proyektong iyon o tapos na ang Olsen Corp. Gay and Jew.
Stone. Pahintulutan niyo po ako magpaliwanag. Ako, Gay N. Stone. Gay N. G. Olson. G, Lake, nakuha ko ang katarungan para sa'yo ngayon. Ilibre mo ako ng hapunan. Hindi naman masyadong maraming hiningi yun, di ba? Sige, umili ka kahit saan mo gusto. Ako ang bahala. Nagiging mapagbigay si G, Lake. Tara't makisalo tayo ng libreng pagkain sa mayaman. B-flat, Stone. B-flat, Stone. Hindi tama ang ginawa ni J. Snow. At nais kong humingi ng paumanhin para doon. Bigyan ninyo po kami ng isa pang pagkakataon. Pangako ko, gagawin namin ng walang kamalian ang lahat. Wala kayong makukuha kundi kahusayan. Kahusayan? Sa pamamagitan ng ano? Ang walang kwentang katulong mo? B. Stone G. Snow nagkamali. Pero tunay siyang may talento. Siya ang humahawak sa lahat ng proyekto ng Olson Corp sa loob ng 6 na buwan. At lahat ay naging walang kamalian. Bigyan mo siya ng pagkakataon at nanunumba ako na mababago niya ang iniisip mo tungkol sa kanya. Walang kamalian niyang hinahawakan ng mga proyekto? Winona, tanga siya! At ganun ka rin. B-flat Stone. Masyadong masakit iyon. Alam ko, may pinagsamahan kayo ni Ian. At gusto mo siyang ipagtanggol. Pero, nagiging malupit ka. Malupit? Sa tingin mo ba pinigilan ko ang kasunduan? Dahil sa pagsuhol ni Merlin? Hindi ba? Siyempre hindi! Nitong nakaraang 6 na buwan, ibinigay ko ang lahat sa Olson Corp dahil kay Ian. Hindi dahil kay Merlin. Isa lang siyang taga-utos. Ano? Habang narito si Ian, nakukuha ng Olson Corp ang bawat proyekto. Suhulan man o hindi. Ngayong wala na siya. Nawala ng kalamangan ng Olson Corp. Ginamit ko lang ang suhol ni Merlin bilang dahilan. Para bawiin ang lahat. Malinaw? Ang mga proyekto ng Olson Corp ay tumakbo ng maayos dahil personal na lumapit si Ian. Sa bawat kasosyo at supplier na kasangkot. Kaya ibinigay nilang buo nilang pakikipagtulungan na naging dahilan upang maayos na gumana ang Olson Corp at umangat sa loob ng maikling panahon. Hindi dahil kay Merlin, yang walang kwentang tao. Hindi. Hindi ako naniniwala dito. Ayaw mong maniwala? Maghintay ka't pagmasdan. Kapag wala na si Ian, tingnan natin kung iyang kahangahangang katulong mo ay makapagpapatakbo pa rin ng mga bagay ng perpekto. Tara na! Ian, totoo ba iyon? Tama ka. Si Ian at ako ay mayroon talagang espesyal na relasyon. Kaya nga ako nanghihinayang para sa kanya dahil sa pagbuhos ng napakaraming pagsisikap sa isang taong bulag at tanga tulad mo. Maaari ba? Na ako ay nagkamali talaga? Miss Olson, huwag mo siyang pakinggan. Ang Olson Corp ay nagtagumpay lamang dahil sa akin. Si Lily ay nang api lamang sa akin para ipagtanggol si Ian. Maniwala ka po sa akin. Bitawan mo. Dahil sa iyo, nawala sa akin ang mga proyekto mula sa Crescent Bay at Stone Corp. Ang Olson Corp ay nasa bingit ng pagbagsak. Paano ako maniniwala sa iyo? Miss Olson, pakiusap makinig ka sa akin. Nawala natin ang proyekto ng Stone Corp, ngunit may iba tayong mga kasosyo. May ilan sa mga CEO na iyon ang gusto ako. Tatawagan ko sila ngayon at maghahanap ng mga proyekto para sa iyo. Pakiusap maghintay ka. Hello, Mr. Zane. Ako si Merlin. Narinig ko na ang proyekto ninyong Splendid Square ay nagbabakasakali sa pagbibids. Sa palagay mo ba, ang Olson Corp? Olson Corp? Nagbibiro ka siguro. Akala mo karapat dapat kang isaalang-alang. Mr. Zach, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi mo sa akin na gusto mo ang Olson Corp. At tayo ay magtutulungan. Ikaw? Iyon ay dahil lamang kay Mr. Lake na kasama sa Olson Corp. Akala mo ba talagang mayroon kang kakayahang makipagtulungan sa akin? Talagang hindi. Mr. Zane? Ito ay talagang dahil kay Ian. Hindi. Hindi ako naniniwala diyan. Miss Lynch, ako si Merlin. Merlin, kaano kakatapang natawagan ako? Nakipagtulungan lamang ako sa Olson Corp dahil kay Mr. Lake. Gaano kakatapang kunin ang kredito para sa proyekto? Kung wala kang ginawa, ang kapal ng mukha mo. Miss Lynch. Buwisit. Hindi ako maniniwalang ito ay dahil kay Ian. Mr. Shaw. Ako si Merlin. Merlin? Sino ka? Para tawagan ako ng direkta. May mga patakaran. Mabuting tao si Mr. Lake sa hindi pagpansin sa iyong pagnanakaw sa kanyang nobya. Ngunit hindi ko kayang tiisin ang taong tulad mo. Mr. Shaw. Ano ba naman ito? Bakit nangyayari ito?
Hello? Miss Olson, may masamang balita. Lahat ng ating mga kasosyo ay gustong tumigil sa pakikipagtulungan sa atin. Bakit? Ano ang nangyari? Sabi nila nakipagtulungan lamang sila sa atin dahil naggarantiya si Mr. Lake para sa'yo. Ngayong si Mr. Lake ay tinanggal na, nawalan na sila ng tiwala sa atin. Ian. Siya na naman. Kaya, ito ay talagang salamat kay Ian na ang Olsen Corp ay may mga kasosyo. Ian. Ms. Olson. Malamang pinasuhulan sila ni Ian. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Nangangako ako mabawi ang mga proyektong iyon. Lumayas ka sa harap ko. Sinungaling. Merlin. Sino ka bang sinungaling? Sinabi lang sa iyong pirmahan ang mga kontrata. Nagsinungaling ka pa at sabing ikaw mismo ang nakakuha ng mga negosyo. Ms. Olson, hindi ko talaga alam. Umalis ka. Lumayo ka sa paningin ko. Ms. Olson, ako. Cha. Hindi. Isang hakbang na lang ako kay Winona at pagtapak sa mataas na antas. Hindi ako susuko. Winona. Akala mo ang talino mo. Pero ang totoo, tanga ka pala. Kung wala si Ian, wala ka. Sina Lolo at Tatay ay nagbabala na sa iyo. Pero hindi ka nakinig. Binabaliwala mo ang lahat ng ginawa ni Ian para sa iyo. Sa halip, buong puso kang nanalig kay Merlin? Tingnan mo sarili mo ngayon. Nawala sa iyo ang lahat ng proyekto. Sira ang kumpanya. G, go ka. Isa kang go talaga. Ian, pasensya na. Miss Olson, pasensya na. Ian, Cha. Si Ian na naman. patawad. Talagang humihingi ako ng patawad. Bumalik ka. Bumalik ka sa akin. Okay? Okay. Nandito na ako. Narito ako. Kaya huwag kang matakot. Gaya ng inaasahan sa CEO ng Olsen Corp. Mas masarap siya kaysa sa alinman sa mga babaeng mura. Basta makuha ko ang babaeng ito, magiging akin ng Olsen Corp. Merlin. G, go ka. Miss Olsen, pakinggan mo ako. Mahal kita. Halimaw ka. Lumayas ka sa akin. Winona, hindi ako nagsisinungaling. Tunay kitang minamahal. Merlin, pahintulutan mo akong umalis. Tulong. Nangangako akong pakikitungguhan kitang mabuti. Hindi. Pakiusap, pahintulutan mo akong umalis. Winona, sabihin mong oo. Tulong, naghahanap ka ng gulo. Bitawan mo. Binalak kong maging malumanay sa iyo. Ngunit kailangan mo talagang gawin iyon. Pasisigawin kita kahit nang walang iyong pahintulot. Gagawin ko pa rin to. Tulong. Ian, tulungan mo ako. Kalagkarin mo siya palayo. Bitawan mo ako. Ian, paulit-ulit mo akong sinisiraan ng plano. Maghintay ka lang. Umalis na tayo! N, natutuwa akong narito ka. Kung hindi, ako. Miss Olson, hindi tayo ganun ka-close. Tumadaan lang ako.
May humihingi ng tulong kaya dumating ako para tumingin. Tawagan mo ang mga Olson at sabihin mong sunduin siya. Opo, G. Lake. Ian, patawad. Pwede ka bang bumalik? G, Lake, bakit nandito ka? Sabi mo magsasama tayo. Bakit ka tumakas? Ian, Sinabi ko sa iyo, hindi maganda si Merlin. Pero ayaw mong makinig. Kung hindi dumadaan si G. Lake, masama ang nangyari. Kung hindi mo aayusin yung katigasan mo ng ulo, magsisisi ka. tatay, lolo. Alam kong mali ako. Pakitigil na po ang pagsisigaw sa akin. Ako? Hihingi ako ng tawad kay Ian at ibabalik ang ating kasunduan. Kahit na gusto mong gawin yan. Baka ayaw ni G. Lake. Lolo, huwag kang mag-alala. Maayos akong hihingi ng tawad. Gagawin ko ang lahat para mapatawad niya ako. Sige, wala na yatang ibang paraan. Tama. Magdeklara ng citywide search para sa kung iyon na si Merlin. Inabi niya ang aking apo. Hindi ko siya palalampasin. Naiintindihan. Ian. Si Winona yon. Sa kwarto, di ba? May nararamdaman ka pa ba sa kanya? Anong nararamdaman? Ginagawa ko lang ang sinabi ni Lolo at 6 na buwan na ako nagtrabaho sa Olson Corp. Eh bakit ayaw mo akong tanggapin? May gusto ka pa rin sa kanya, di ba? Wala. Lasing ka. Hindi ako lasing. Ian. May sasabihin ako? Pinagplaplanong ipakasal ako ng pamilya ko sa pamilyang Scott sa Bayfort. Talaga? Oo. Gusto ng tiyo kong makipaglaban para sa mana. Kaya pinipilit niya ako sa kasal na yun. Pero, ayaw ko sa lalaking yon. Ikaw. Ikaw ang gusto ko. Iyan. Pakasal na tayo. Magpakasal na tayo. Ako? Basta ikaw ang maglalahad. Hihinto na sila sa pagpipilit na pakasal ako kay Ginoong Scott. Ayokong pumunta sa Bayfort. Matitiis mo bang makita akong pumunta roon ng mag-isa? Sige. Seryoso ka? Walang atrasan ha? Alam ko na eh. Nagmamalasakit ka sa akin. Ginoong Lake. Hindi mo nakalimutan ang pangako mo kagabi. Di ba? Siyempre hindi. Hindi ako lasing. Isang taong lasing. Bakit malinaw niyang naaalala? Hindi mahalaga. Kalimutan mo na yon. Ito ay hindi mahalaga. Ian, maari bang? Maari ba tayong mag-usap ng pribado? Wala namang pag-uusapan. Ian, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Nagtiwala ako sa maling tao. Hindi ako dapat nagtiwala kay Merlin. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Handa akong tuparin ang ating kasunduan sa pagpapakasal. Basta bumalik ka, gagawin ko ang lahat. Paumanhin. Ako ay kasintahan na ni Lily ngayon. Kasintahan? Ginang Olson. Maaaring kinamumuhian mo ang pag-aayos ng kasal. Gayon din si Ian. Gayon pa man, nanatili siya sa Olson Corp ng 6 na buwan at nanligaw sa'yo ng 37 beses. Gayon pa man,
Masyado kang mayabang. Itinuring mo ang isang napakagaling na lalaki tulad niya na parang wala siyang halaga. Siyempre, may ibang taong nakakaalam ng kanyang halaga, ang magmamahal sa kanya. At ngayon, siya ay akin. Mangyaring lumayo ka sa kanya mula ngayon. Kung hindi, makikipag-away ako sa iyo. Tara na. Kailangan nating pumili na kasuotan ko sa kasal. Nahuhuli na tayo. Kasuotan sa kasal? Tara na. Kumusta? Ano ang nangyari? Si Ginoong Lake ba? Kasama na niya si Lily ngayon. Ibig mong sabihin ay si Lily Stone? Oh, ganun nga. Si Ginoong Lake ang pinakamahusay sa lahat. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Kapag pinalampas mo ang pagkakataon, agad siyang aagawin ng iba. Wala ka pang oras na pagsisihan ito. Masama. Ito ay masama. Marahil hindi lang talaga tayo itinadhana para umangat. Gigi ng Olson. Ipinadala lang ng kumpanya ang ulat sa pananalapi. Ubos na ang pondo ng Olson Corp. Kailangan mong mag-isip ng paraan agad. O hindi natin magagawang magbayad ng mga sahod sa buong ito. Ngayong alam ng lahat ng bangko na ininsulto natin ang pamilya Lake, wala ni isa sa kanila ang gustong magpahiram sa atin. Saan tayo kukuha ng pera? Kasalanan ko lahat ito. Masyado akong mayabang. Akala ko talaga ako ay isang reyna ng negosyo. Hindi ko napansin na si Ian pala ang gumagawa ng mga bagay para sa akin ng palihim. Ngayong wala na siya, hindi ko na mahawakan kahit ano. Itay, Lolo, patawad. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat ito. Ano ang silbi ng pagsasabi ng lahat ng ito ngayon? Dapat nating ituon ang pansin sa pagliligtas sa kumpanya. Teka, tatay, kayo at si G. Lake Sr. ang mga nag-ayos ng kasal, di ba? Bakit hindi tayo makipag-usap kay G. Lake Sr.? Kung handa siyang bigyan tayo ng isa pang pagkakataon, baka... Opo, Lolo. Si G. Lake Sr. pa rin ang may pinakamalaking impluensya pagkatapos ng lahat. Ngunit ang pamilyang Lake ay hindi na tulad ng dati. Sapat ng kabaitan niya na panatilihin ang kontrata. Ngunit sinira ito ni Winona ang pagsubok na mabawi ito. Para sa kapakanan natin, lulunurin ko ang aking orgulyo at susubukan ko. Kapag nakita natin si G. Lake Sr. mamaya, siguraduhin magsisi ka ng tapat. Kung patatawarin ka lamang niya sa kaka, magkakaroon ng pagkakataong mabawi si G. Lake. Huwag kayong magalala, Lolo. Alam ko ang ginagawa ko. Para sa kapakanan ng ating pamilya, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Narito ba kayo para sa piging? Tuloy kayo, tuloy kayo. Dito po. Ang piging ay malapit nang magsimula. Piging? Anong piging? Ano? Hindi ba kayo narito para sa piging ng kasal ni na G. Lake at B. Flapstone? Pagpapakasal? Sila ay hindi nagsisinungaling. Bakit napakabilis nito? Ano ang ibig mong sabihin diyan? Magkasamang lumaki sina G. Lake at B. Flapstone. Puti na lang at nagkasundo sila. Paano mo masasabi iyon sa araw ng kanilang kasiyahan? Kayong mga tao ay wala rito upang batiin sila. Hemp. Yamang nagkasundo na sila. Ibig sabihin ay sang-ayon si G. Lake Sr. sa kanila. Tayo ay wala ng pagkakataon. Umuwi na tayo. Karma. Ito ay tiyak na aking karma. Winona. Lahat tingnan ang camera. 1, 2, 3. Tapos,
Ano ang problema? Wala. Tara na, oras na. Hey, mga Olson ito. Oo. Pinagmalditan ko ang minamahal kong apo buong buhay niya. Gayunpaman, nagtiis siya ng hirap sa Olson Corp ng 6 na buwan. Higit pa sa sapat ang ating nagawa. Naunawaan. Winona, tama na iyan. Ang nangyari ay nangyari na. Kalmahan mo ang iyong sarili. Kung hindi mo gagawin, talagang malulugmok ang Olson Corp. Iwanan mo akong mag-isa. Gusto kong uminom. Napakatanga ko talaga. Sinira ko ang kumpanya. Ikaw. Excuse me. Kapag bumalik ako, ihahatid kita pa uwi. Lily? Lily, ang bilis mo kumilos. Kakakasal mo lang? At sa susunod na linggo ang kasal? Kilala mo si Ian ng higit 20 taon. Hindi masasaktan na maghintay pa ng ilang buwan. Ano ang nagmamadali? Mahal ko si Ian ng higit 20 taon. Ngayong sumang-ayon na siya sa wakas. Paano ako hindi magmamadali? Dahil nalulugmok ang Olson Corp. Nakikita nila si Ian bilang lifeline. Kung hindi ko siya mahigpit na hawakan, paano kung... Ang kasal niya kay Winona ay napag-ayos. Walang damdamin na kasangkot. Bakit ka natatakot? Mali ka. Nanatili siya sa Olson Corp ng 6 na buwan. Hindi dahil sinabi sa kanya ng kanyang lolo. Kundi dahil din sa... type niya si Winona. Ian, mahal ako? Ano? Hindi pwede. Magkasamang lumaki sina Ian at ako. Naging magkaklase pa kami ng 11 taon. Ang mga babaeng nagustuhan niya ay tulad ni Winona. Kung hindi, dahil sa kanyang ugali, kahit pinilit siya ng kanyang lolo, 3 araw lang siya nang higit pa. Imposibleng tiisin niya ang 6 na buwang paghihirap. Ako, ang kilalang kilala siya. Ganon. Malala ang nasaktan siya ni Winona. Kaya gusto kong magmadali sa kasal. Hindi ko maibibigay kay Winona kahit maliit na chance ang makapasok. Ganoon pala. Nanatili si Ian sa Olson Corp at tiniis ang 6 na buwang hirap dahil gusto niya ako. Ibig sabihin, may tsansa pa ako. Oo, may tsansa pa ako. Kailangan kong samantalahin itong huling tsansa. Nasaan siya? Maluwag po nating tanggapin ang mag-ikakasal. Sila ang pinakabagay. Oo, magkasama pa silang lumaki. Napaka-sweet. Palitan po ng singsing. Sandali. Sino yan? Si Winona yan, CEO ng Olson Corp. Siya yung gaga na ginamit si G-Lake para sa tagumpay tapos pinagkanulo siya. Tinawag siyang reyna ng negosyo. Reyna ng negosyo? Tarantado? Kung wala si G-Lake, malapit nang mabangkarote ang Olson Corp? Anong ginagawa mo dito? Ian, alam ko, may nararamdaman ka pa para sa akin. Kung hindi ka sana nanatili sa Olson Corp at nagtiis sa lahat ng pagdurusa ng 6 na buwan. Pasensya na sa lahat. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Nakasala na ang aming engagement. At ikaw ang gumawa nito. Ngayon ang aking kasal. Mangyaring magpakita ng respeto. Mga lalaki. Samahan si Miss Olson palabas. Hindi. Ian, kung bibigyan mo ko ng isa pang pagkakataon, gagawin ko ang kahit ano. Alam ko, galit ka pa rin dahil tinanggihan kita ng 37 beses. Kapag pinatawad mo ako, babawi ako sa pamamagitan ng pag-aya sa iyo ng 37 beses. Hay naku, kaya ko itong gawin ng 370 beses. Basta ikaw. Tama na? Samahan siya palabas? Hindi. Bitawan mo ako. Ian, ano pa ang kailangan para patawarin mo ako? Mahal mo pa rin ako.
Bakit hindi mo ako mabigyan ng isa pang pagkakataon? Bakit? Mahal mo ba ako? Kung gayon? Ako. Malinaw. Hindi mo. Hindi ka nagsisisi. Hindi mo gusto. Isa pang pagkakataon. Gusto mo lang na patuloy ako maging kasangkapan mo. Dahil ang Olsen Corp ay nasa bingit ng pagkabangkrote. Gusto mo na tulungan kitang maging reyna ng negosyo muli. Ako. Hindi. Hindi ganyan. Makinig ka. Tama na, Winona. Nang paalisin mo ako sa Olsen Corp, ang yabang at lamig mo. Kung nanatiling magiting ang Olsen Corp at patuloy na umangat, sa palagay mo ba, nandito ka ngayon? Ako. Siyempre naman hindi. Isipin mo, karapat-dapat kang tawaging reyna ng negosyo. Minamalit mo pa rin ako. Ikinukutsa na walang kwenta. Magpapalakpakan ka sa sarili. Sa pag-iisip na ang pagpapaalis sa akin, ang pinakamatalino mong desisyon. Hindi ganyan. Ako, aminin mo, wala kang naramdaman para sa akin. Ngayon sa kasal ko, nagpapakatanga kang sawi sa pag-ibig, pero gusto mo lang akong patuloy na sumuporta sa kumpanya mo. Pagkatapos, kapag hindi na kita napapakinabangan, yung tatapon mo lang ako nang walang pagdadalawang isip. Hindi. Hindi ganyan. Ian, sa totoo lang, nang ilayo mo ako kay Merlin ng gabing iyon, may nagsimula na akong maramdaman para sa iyo. Ako, tama na. Tumigil ka sa pagsisinungaling. Nagsisisi ka lang dahil maling tao ang pinili mo. Aminin ko, na nung una makita kita, bagay ka sa akin. Pero, nang makilala ko, ang totoong ikaw, nandidiri na lang ako. Si Lily naman. Mahal na niya ako simula pagkabata. Lagi niya akong iniisip. Kapag may sakit ako, nag-aalala siya. Kapag malungkot ako, sinisiyahan niya ako. Kahit nung pumunta ako sa Olsen Corp, dahil lang sa kasunduang pagpapakasal, buong puso pa rin niya akong sinuportahan habang nagdurusa. Akala mo ba, iiwan ko siya para sa'yo? Sa palagay mo, karapat-dapat ka? Palayasin mo siya. Itapon mo siya. Hindi, Ian. Hindi. Ian, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon na magpaliwanag. Ian, nagmamakaawa ako sa iyo. Sinubukan niyang nakawin ang lalaking ikakasal. Akala ko dahil mahal niya ito, pero na-realize niya na kung wala si G-Lake. Siya ay wala. Sinamantala niya ang pagmamahal ni G-Lake. Walang hiya. Gold digger siya. Magpatuloy tayo. Mangyaring ipagpalit ang mga singsing. Hello, G-Lake. Sigurado ako. Narinig na ng lahat ang balita. Mula sa araw na ito, pasulong. Ang Olsen Corp ay opisyal na nabilang sa Lake Corp. Kayo lahat ay tinanggal sa trabaho. Ano? G-Lake, sobra na kayo. Mahigit 10 taon kaming nagtrabaho para sa Olsen Corp. Hindi nyo ito magagawa. Oh. Ano naman? Sa nakaraang 6 na buwan, nakita ko talaga kung ano kaya. Ito lahat ang mga record ng inyong panunuhol at pagnanakaw. Kung ayaw ninyong makulong, pumirma kayo sa mga papeles at umalis ka na.
Masaya ka na. Ngayon, Ang lolo mo ang nagutos sa lolo ko na kunin ng Olson Corp para maka-cash out kayo at protektahan ang inyong mga sarili. Iyan, paano ka nakahanap ng mas mabuting tao? Kahit nang iwan ka ni Winona. Habang ako ay nagpupumilit lamang para mabuhay, ako'y patuloy na hinahabol ng mga Olson. Hindi ko matatanggap ito. Ian, kung hindi kita inasta ng masama, iba kaya ang sitwasyon ngayon? Ian, pumunta ka sa impyerno? Ian, mag-ingat ka. Bitawan mo ako. Pinakawalan kita nun. At ngayon, gagawin mo ito. Ipaalam sa liga ng team. Pabulukan mo siya sa bilangguan. Ian, nakuha mo ang lahat ng ito dahil lamang sa pamilya mo. Lumaban ka sa akin ng parang lalaki. Anong nangyari? Isang payaso lang na nanggugulo. Nakasikaso na. Naasikaso na ang lahat. Umuwi na tayo. Ian, nagsisisi talaga ako.